Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. JDB po ang inyong abang lingkod. Narito tayo ngayon sa Luneta Park. Kasi ngayon pong araw na ito, alas 9 ng umaga, tamang-tama ang ating pagdating. Ang schedule ng hamon ni Kawaldi Carbonell kay Baste Duterte. November 10, 9 AM sa harapan ng bantayog ni Jose Rizal. At actually talagang sinadya ho naming lumuwas ng ganitong araw mula pa ho sa Batangas, sa San Juan, at ang oras na ito pilit naming hinabol. At alam niyo ho ba, sulit naman at naabutan po namin ang bantayog ni Jose Rizal. Nandyan pa rin naman, hindi, biro lang. Ibig sabihin, swerte naman ho inabutan namin kanina si Waldy Carbonell. Kasi sabi nga nung isang siklista, bago pa mag alas 9 ng umaga, mga 8:30, si Kawaldi Carbonell paikot-ikot na rito. Diyan, dito. So nagpaparamdam na baka sakaling merong isang Baste Duterte ang biglang lumitaw. No? Kaya nga lang ho, wala. Ito kinukwento ko sa inyo yung mga nangyari kanina kasi pinalayas kami ng gwardiya rito sa Luneta. Bawal daw po. Hindi ko alam kung bakit bawal. Magi-interview ka lang naman doon, di ba? Wala namang masamang mangyayari, wala namang patayan or what. Kaya sabi ko, paano naman naging bawal? Public place ito, hindi naman wala namang gulo. Yun. Hanggang sa yun na nga, na pinalabas kami, and then natapos na rin yung maikling interview. Hindi naman mahaba ring interview sa kanya, at natapos na din yung signal ng ating telepono. Kaya na-end yung ating live. Well, sumatotal po, wala akong Baste Duterte ang dumating dito kanina. No, at wala rin namang actually imik as in dinedma niya lang ni Baste yung paghahamon ni Kawaldi Carbonell. Pero tinitignan ko kanina yung tigas si Kawaldi. Grabe ang tangkad, 6-footer. Tapos mukhang may bitbit ng barel, may holster na nasa may gilid ng kanyang balakang kanina sa may bandang kanan ng hita. So kung dumating si Baste, sabi nga niya, malamang hinuhuli na ako ngayon ng pulis dahil ako ang magwawagi. Ay nako, diba? So pahiyang-pahiya ngayon itong mga Duterte. Napatunayan ng mga duwag, puro bunganga lamang, puro satsat, diba? Kagaya nung 2000, if I'm not mistaken, 2005 or 2003, nang mag-investigate si Kawaldi Carbonell sa Davao City sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Jun Palak. Kapag nagalit pala si Duterte, tinanong natin kanina yan. Nagalit kasi ba't nga naman iniimbestigahan yung kanyang pinapatay daw, ayon rito kay Kawaldi Carbonell. At hinamon siya ng barilan. So kinasahan niya, dumating po siya roon sa lugar. Ang problema, wala hong Rodrigo Roa Duterte na mayor ng mga panahon na yun na sumipot. At ngayon, hinamon naman ngayon ni Kawaldi Carbonell etong si Mayor Bastos, si Mayor Baste Duterte. Diba? Ang problema, hindi po umimik. Siyempre, hindi na rin po sumipot dito sa Luneta si Baste. Grabe no, ang yayabang ng mga diputa, ang tatapang. Diba? Yun pala, pag kayong 1v1, wala, tiklop. Parang si Duterte, dati hinahangaan ng maraming Pilipino. Diba yung tatay niya? Ngayon pinagtatawanan na lang. Iilan na lang yung mga naniniwala pa sa kanya.